Ayun nga guys, for today's video, bigyan lang po natin ng reaction yung alam naman natin na maraming nakapanood doon sa galit ni BP Sara about sa ginawa sa kanyang chief of staff. Kahit naman sino talaga, pag dumating sa puntong ganun, isasabog sa galit. Diba? Pero, as we all know, alam natin yan. Na alam at alam ni BP Sara ang kanyang mga sinabi. And she can stand for it. So, dito tayo sa sinasabi, ako, opinion ko to ha, reaction ko, opinion ko. Okay? Sa sinabi niyang, may inutusan siya, di ba may sinabi siya na, may nagtanong kasi about sa kanyang safety. Kasi, matagal na niyang sinasabi, ha, na mayroon siyang death threat. Okay? Mayroon sa kanyang gustong mawala siya. Diba? So, may nagtanong doon na isang doon sa forum na yon, ha, sa Zoom meeting na about sa kanyang safety. Mag-ingat siya kasi sa nangyayari ngayon. So, ang sinagot ni BP Sara, malinaw naman yun. Ang linaw-linaw. And then, i-analyze nyo guys. Ang sabi niya, yes. Kasi pag ako namatay, ha, pag ako namatay, of course, mayroon na sa utak niya na mayroong gustong magpaligpit sa kanya. Pag ako namatay, mayroon siyang taong kinuntak na patayin ito si Bangs. Ito si Dilat. At saka ito si Tamba. Diba? Pero i-analyze nyo guys. Kasi nagpanik ang marami. Nagpanik ang mga kalaban about daw sa safety ni Bangs. Bangag. Short for bangag. Okay? Dahil kaya parang nagpanik sila, dagdagan ang security, bla bla bla, pero si BP Sara araw-araw binabawasan ang kanyang security. 'Di ba? Asaan? Ha? Asaan ang hustisya sa ganun? Pero i-analyze nyo guys. Nasabi niya 'yon, ha? Nasabi niya na pag siya namatay, patayin mo si Bangs, si Baboy, at saka si Dilat. Ha? Kasi mayroon nga nasa utak na nag-threat sa kanya. Ngayon, i-analyze nyo guys, hindi niya sinabi, hoy, diretsa na, patayin mo yan si na walang kadahidahilan. Ang pagkasabi niya, pag siya namatay, ha, may binilinan siya kung sino ang pwedeng balikan. Hindi niya sinabi kung walang mangyari sa buhay niya, utusan niya yung tao, patayin niya yung 3. Hindi ganun. 'Di ba? Yung sinabi niya yon na pag siya nawala, pag siya namatay, ha? Pag siya namatay, ito ang dapat mong tirahin bilang ganti yun. Bakit ka magre-react sa ganong words? 'Di ba? Ang sinabi naman niya, pag siya ang namatay. Hindi naman niya sinabi na, oy, may kinausap ako, patayin ito si Nang wala siyang sinasabi about sa kanyang buhay, banta sa kanyang buhay. 'Di ba? Hindi na sinabi yun nang wala lang. Kasi may banta rin sa buhay niya. 'Di ba? Ngayon, bakit kayo magpapanik kung wala rin lang naman kayong balak na masama sa ating Vice Presidente? 'Di ba? Kung wala kayong balak na ipaligpit, ha? 'Di ba, Bangs? Kung wala kang balak, or ito si Baboy, kung wala kayong balak na tsugiin, ha? Si BP, bakit kayo magpapanik? Kahit pa sinabi niyan, anong pagkakaiba sa itapon sa West Philippine Sea? Kung wala kayong balak, bakit kayo magpapanik?
Ha? At hindi niya direkta sinabi nang wala lang dahilan. Ang sinabi na pag siya ang namatay. Ang linaw. So bakit kayo nagpanik? Kasi may bala kayo. 'Di ba? Kayo, ilan kayo dyan? Ha? Laban sa iisa. Matatakot kayo? 'Di ba? Ganun lang yun. Kung wala kayong balak na masama sa nag-iisang vice presidente, hindi kayo kakabahan. Ba't kayo nagpapanik kung ano-ano mga statement ang pinapalabas nyo? I-analyze nyo. Kung hindi kayo guilty, ba't kayo magpapanik? Diba? Nag-iisang babae laban sa marami. Asan ang mga balls nyo? Diba? Oh, i-analyze nyo. Hindi niya yung sinabi na directly lang na walang pwedeng mangyari sa buhay niya. Ang sinabi niya paulit-ulit, pag siya ang pinatay at namatay. Kasi alam niya na may banta sa buhay niya. Huwag tayo one-sided. Ha? I-analyze natin. I-analyze natin ang mga sinasabi ng kabila at i-analyze natin ang kabila. Huwag tayo one-sided. Okay? Huwag tayong kabahan kung wala naman tayong ginagawang masama. Kakagigil kayo, ha?